Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ay share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng travel record sa Bureau of Immigration. Okay, bago yan ay open muna natin yung website na immigration.gov.ph. Okay, so nandito tayo sa website ng Bureau of Immigration. So bago tayo pumunta doon, pwede nating ipaprint yung form na i-fill out natin para mas madali tayong matapos, no? Pagpunta natin doon, diretso na tayo sa counter. At sa mga single po, ang hinihinging requirements lang naman is yung photocopy ng inyong passport. Sa married, ang hinihingi po ay photocopy ng passport at saka PSA birth certificate. Para makita natin yung form, open natin yung menu dun sa may upper right. Click natin yung tatlong guhit. Tapos click natin yung services. Okay, tapos piliin natin yung certification. At itap natin itong travel record certification. Okay, so nandito na tayo sa request for travel records. Makikita nyo dyan yung checklist with complete documentary requirements, yung application form na i-fill out natin, at saka yung mga steps how to apply. Makikita nyo rin dyan kung magkano yung babayaran nyo. Pag regular lang po, 15 days, 510. Pagka express po, 7 days, 1,010. Okay, so ngayon i-download naman natin tong checklist para makita natin yung mga steps na dapat natin gawin pag tayo nag-fill out ng form. So, open natin yung ating PDF reader. Kapag po tinap nyo yung checklist na yun at saka yung application form, automatic na yan madadownload sa inyong cellphone. Basta meron kayong document reader. So, dito basahin nyo lang po yung general instructions. Nakalagay po dyan pag nag-fill out kayo ng form ay dapat lahat capital letters. At huwag kayong mag-iiwan ng blanco, no? For example, not applicable yung tanong sa inyo, dun sa form, lagay nyo lang po NA. Huwag nyo siyang iiwang blanco. Ngayon, basahin nyo rin po yung checklist of documentary requirements for request for travel records. Sa akin po, ang hininging requirements lang for single po kasi yung kinuha ko. Hiningi lang sa akin is yung photocopy ng aking passport. Pag sa married naman, pwede kayong hingian ng photocopy ng passport at saka ng photocopy ng PSA birth certificate. I-download naman natin yung application form. Balik tayo dun sa website ng BOI. I-tap lang natin yung application form. Automatic po yan madadownload sa ating cellphone basta meron tayong document reader or PDF reader. Okay, so yan po yung form na inyong i-fill out. Kung sakali namang hindi kayo makapag-print ay meron naman po sila doon, bibigyan nila kayo. Dito naman sa arrival date at saka sa departure date, pwede po kahit isa or dalawang flight lang yung ilagay nyo kasi makikita naman nila sa record nila. Lalabas yan sa record nila. At yung flight na yon makikita nyo naman yun dyan sa passport nyo. Kasi tinanong ko po yung isang naka-assign doon sa window kung pwedeng hindi na ilagay lahat. Sabi niya okay lang naman na hindi ilagay lahat. Kaya isa or dalawang flight pwede na po yun. Okay, so doon naman tayo sa pagkuha ko na mismo ng aking travel records. So nakarating po kami doon sa Intramuros BOI mga 7 o'clock in the morning. Meron na pong pila, medyo mahaba na pero mabilis din pong nakakapasok. Bali magpe-present lang kayo ng photocopy ng ID. Ako po, nilabas ko po yung aking passport, original passport, pero hindi naman natinignan. Tapos in-inspect yung mga gamit, yung daladalang bag, at saka tinatakan kami sa aming wrist. Tapos pinapasok kami dun sa loob, and then tinuro kami sa kung saan anong clearance ang kukunin namin, kung travel records ba, kung anong clearance yung kailangan. Ituturo kung saang window ka, so dun kami tinuro sa window 23. So, doon sa window 23, yun yung certification and clearance receiving. So, tinanong ako nung naka-assign doon kung ano yung kukunin ko. Sabi ko, travel records. Tapos, kung para saan yun. So, 4 requirements. At saka, kung ano yung agency ko. Tapos, sinabi na kailangan ko ng isang photocopy ng aking passport.
Okay, pagkatapos naming ma-fill out yung form ay bumalik kami dun sa window 23, pinasa namin yung papel. Pagkatapos nun ay bibigyan ka ng stub. Hintayin mo lang yung pangalan mo na tawagin. Doon ka sa may window 25, Certification and Clearance Releasing. Sasabihin naman sa'yo kung saang window ka maghihintay. So pag tinawag na yung pangalan nyo for releasing, ay papakita sa inyo yung inyong travel records, ipapacheck kung tama lahat. At pag okay na is magbabayad na kayo, papupuntahin kayo dun sa cashier kung saang window. May nakapaskil po dyan sa harapan yung instruction kung saang window kayo magbabayad. Ang babayaran nyo po kapag hindi siya express, regular lang, 15 days ay 510. Pagka naman express, 7 days, 1,010. So pagkatapos nyo magbayad, pababalikin kayo sa window 23. At doon ay ibibigay nyo yung resibo. Pagkatapos gagawaan kayo ng stub. Ayun po yung magiging claiming stub nyo. Makikita nyo doon yung date kung kailan kayo babalik. So ito po yung ibinigay sa akin, yung resibo at saka yung stub. Mabilis lang din naman po kasi 9:30 tapos na kami. Natagalan lang kami doon sa releasing ng travel records yung bago ka magbayad kasi may iba pang mga kumukuha ng clearance. Kaya mas maganda kung maaga kayong pupunta para wala pang masyadong tao. So ganyan lang po kadaling kumuha ng travel records, hindi na po kailangan gumawa ng online appointment. Walk-in lang po ay okay na. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para sa marami pang tutorial videos. Salamat!